My message today is, ito'y kilalang-kilala nyo na ang verse na ito. And hopefully, 90% dito sa ulado. Kung hindi nyo sa ulado, sa uluhin nyo na ang verse na ito. This is the first verse na aking nasa ulo. No? At ito rin ang karaniwang sinasaulo ng mga bagong mananampalataya. May hint na yung iba. No? Ang verse din po ito ay tinatawag na, actually, my message is only one verse. One verse. Kung napapansin nyo, aking mensahe po sa makaraan, kung tawagin expository, I deliver about passages and then expose natin, ating ni-expound ang passages, but this is just a one verse. At bibigyan ko po kayo ng 3 punto sa verse na ito. It's very common at alam ko po na ang mensaheng ito ay maaring narinig nyo na o alam nyo na rin. Pero we need this verse, we need this message today. Okay. So, ito po ay tinatawag na the most or the one of the most well-known verse sa Bible. No? Kung kayo po ay naglalaro ng kahot, tandaan nyo na ito sa trivia. Kami po sa aming family devotion, malimit kami naglalaro. Hindi malimit, halos araw-araw. Naglalaro kami ng kahot. Lahat sa lahat po, pero malimit meron pong Bible trivia. So, nasasanay din, kahit po ako, akala ko marami nang alam, pero minsan hindi ko pala alam. Kasi siyempre, kanya-kanyang research yan. No? Ito po ay nakikita natin sa New Testament. Ang content nito ay, tinatawag din po itong the golden verse ng the entire Bible, hindi lang ng New Testament. No? At ito rin ay tinatawag na the heart of the Bible, the heart of the message, of the heart of the gospel. Tinatawag din po itong the heart of the gospel. So marami pong mga attributes at mga trivia sa verse na ito. No? Ito po ay mas kilala rin na hindi lamang golden verse, kundi kilala rin ito na binanggit ito mismo ng Panginoon ang kausap niya si Nicodemo. Si Nicodemo ang kausap niya dito. Si Nicodemo is a member of religious group, Sinedrin, I think Sinedrin. At siya ay yung nagtanong sa Panginoon, paano ba ang isang tao makapapasok sa kaharian ng Diyos? At sinagot naman siya ng Panginoon, malibang tayo ay panganak na muli o malibang tayo maborn again. Di ba? So, ito po yung verse ito. Ito'y kasama sa kanilang conversation. So, this verse is a very significant, makabuluhan. Bagamat ang lahat ng verses ng Bible ay significant, makabuluhan, pero ito po ay tinatawag na isa sa pinaka-significant verse. At malimit po, ito'y ginagamit na references lalo na sa anumang mga meetings na kung saan ay ipangangaral mo ang mabuting balita, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang Ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. So, and this verse give an big impact sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi lang po sa mananampalataya, maging po sa mga kaibigan natin saan mang mga lugar, sa mga offices, kapag sila mahilig maglagay ng verse ng Bible, ito yung isa sa malimit na inilalagay nila. No? At ipiniprint din to sa t-shirt. No? Ang verse na ito. Tinawag itong isang verse na hindi malilimutan ng buong mundo. Ito po yung John 3:16. Alam niyo na ngayon, ano? Ayan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Pag ating pong inanalyze at pinag-aralan ang verse na ito, ito'y tumutukoy sa Diyos, God. No? Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay umibig, iniibig tayo ng Panginoon. God is love. No? Ang Diyos din ay nagbigay. 3 lamang pong bagay yan. Ang Diyos din po ay nagliligtas. So, God gave, God loved the world. God is love. God gave His only Son. So, ang Diyos ay nagbigay. At ang sino mang manampalataya hindi mapahamak, kundi makamit ang buhay na walang hanggan. So, God saves. No? Ang Diyos ay nagliligtas. Are you listening? So, number 1, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig.
In 1 John chapter 4 verse 8, babasahin natin. In 1 John chapter 4 verse 8, the one who does not love does not know God, because God is love. So, ang Diyos po ay hindi lamang hindi lamang niya ito character, no? Hindi lamang niya ito isang attribute ang love, but kung tawagin, ito ay isang intrinsic nature of God. Ibig sabihin, kalikasan na ito ng Panginoon, ang pag-ibig. Because God is love. No? Love is not something that God merely does. Ibig sabihin, hindi ito isang bagay na ginagawa ng Panginoon, kundi ang Diyos mismo ay pag-ibig. Are you with me? No. So, ibig sabihin, ito'y naglalarawan, ito'y nagre-represent, ito'y nagre-reflex ng isang hindi nagbabago at walang hanggang kalikasan ng Panginoon. Because God is love. Hindi lang ito attributes, hindi lang ito character ng Diyos, kundi God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Are you with me? God is love. It is unconditional love. Ibig sabihin, walang kondisyon. It describes the unconditional love na ibig sabihin, hindi ito nakabase sa ikaw ay karapat-dapat o sa iyong performance. Na kaya ka kayang mahalin ng Diyos, hindi dahil sa ikaw ay mabait. Hindi dahil sa ikaw ay banal. Walang kondisyon. Nang mahalin ng Diyos ang buong sanlibutan, minahal niya ito sa kabila na tayo makasalanan. Sa kabila na tayo sinungaling. Sa kabila na tayo nagnanakaw. Sa kabila na tayo ay namumuhay sa karumihan. Pero sa kabila noon, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Because God is love. Hindi katulad ng minsan ng pag-ibig ng iba, naglalagay ng kondisyon. Mahal kita kung magpapadala sa akin ng GCash. Yeah. Mahal kita if kung ako'y bibigyan mo ng chocolate. Kung lagi mo akong bibigyan ng roses. No? Mahal kita dahil kayo maganda, dahil kayo gwapo. Because you are tall, dark, and handsome. No? Merong kondisyon, may pamantayan. Pero nung ang Diyos ay nagbigay ng pag-ibig, wala siyang ibang pamantayan kundi ang kanyang sarili dahil gusto niyang ibigin ang buong sanlibutan. Amen? It is unconditional. It is self-giving love. Ibig sabihin, self-giving. It characterizes the selflessness and sacrificial giving. Kahit ang kanyang sarili, kaya niyang ialay dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Are you listening? It is the ultimate expression of God's love. No? And it is seen in the sacrificial death of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung paano niya pinatawad ang lahat ng ating kasalanan. Ito'y nagpapakita rin ng kahandaan ng Diyos na ibigay ang kanyang anak upang pero ang maikinabang ay tayong mga tao. Hindi naman siya eh. Dahil kay merong tao, may nilalang siya o wala, hindi naman nagbabago ang Diyos. Pero pinakita niya dito yung kanyang hindi makasariling pagmamahal sa buong sanlibutan. Ganun ang Panginoon, lahat ng kanyang nilalang mahal niya. No? Kaya nga po dun sa subject na o sa topic na stewardship, hindi lamang kapwa-tao dapat ang ating minamahal. Hindi lang kapatid, hindi lang mga tao. Dapat lahat ng bagay na nilalang ng Diyos. Alam nyo, yung aking anak ay iba-iba yung ugali ng anak. Pero yung aking panganay na anak, wala naman dito. Kaya pinag-uusapan natin. Wala siya kasi dito eh. Minsan, merong ahas sa aming bahay pumasok. Siyempre, ang tendency natin, pag nakakita ng ahas, patayin. Sabi ng anak, huwag niyong papatayin, mama. Bakit? Wala, di naman lang ano eh. Baka tayo, di yan ipalabasin. Hindi niya talaga pinatay. Yan, sabihin nila lang yan ang Diyos. Sabihin, hindi man niya ginamit yung word na yon. Kaya yan, meron silang ginagampanan.
kung tawagin natin, yung eco, yung balance nature, ano. So, ba't mo papatayin? So, hindi talaga namin pinatay. Kasi ayaw niya ipapatay yung ahas eh. Pinalabas. No? But kung ating unawain ang pag-ibig ng Diyos, di ba sila nilalang din ng Panginoon? Lahat ng bagay, ang halaman, ang puno, no, nilalang ng Panginoon. Dapat iniingatan natin. Ang ating kapwa, lalo na po tayo, nilalang tayong kawangis ng Panginoon. Pero ang Diyos, inialay niya kanyang sarili, hindi sa mga hayop, hindi sa anumang bagay, kundi sa atin. Ito ay nagpapakita ng self-giving love. Ito ay nagpapakita ng universal love. No? Ibig sabihin, walang pinipili. Pangkalahatan, ano man lang yung race. No? It means, mahalaga sa kanya yung relasyon sa bawat isa. At ang kanyang pag-ibig ay binibigay niya kahit kanino. No? Na kanya. Kung tawagin din ito ay transformative love. No? Bakit? Ito'y kayang bumago. Ito yung pag-ibig na kapag tinanggap natin sa ating buhay, binabago tayo. Nababago. No? Yung dating sinungaling, nagiging tapat. Yung dating madamot, nagiging mapagbigay. Ano? Yung dating tamad, nagiging masipag. No? Yung dating maiyamutin, bumabait. Nagiging mahinahon. Why? Because it can transform anyone na sino mang tatanggap sa pag-ibig ng Diyos. No? Ito rin ay klase ng pag-ibig na compassion and mercy. Mahabagin. No? God love is filled with compassion and mercy. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay punong-puno ng habag, punong-puno ng awa. No? No? Merong isang babae na makasalanan na ayon po sa batas, ito'y batas ha, ayon sa batas, yung kanyang kasalanan, ang hatol ay kamatayan. At ang kamatayan ng hatol ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Ang babaeng ito ay nahuli sa pakiapid. At ang hatol ay batuhin. Alam nyo, dito sa ating mundo, kapag ikaw'y nakagawa ng kasalanan, lalo na ako yung babae pa. No, minsan pa ang lalaki, nagiging pride pa ng iba. Pero pag babae at nahuli ka sa kasalanan, sobrang hatulan, di ba? At talagang halos, hindi mo lamang pinapatay. No? Talagang halos isuka na ng mundo. No? Pero minsan ang Panginoon ay napaharap sa ganitong sitwasyon. At sinabi ng mga tao, batuhin ang babaeng yan hanggang sa mamatay. Nandun din ang Panginoong Jesus. At wala siyang nagawa kundi ang sumulat sa buhangin. Hindi nga siya umimik eh. Sumulat sa buhangin. At ang sinulat niya ay, ang sinumang walang kasalanan, magsimula ng dumampot ng bato at batuhin ang babae hanggang sa mamatay. Alam niyo kung ano nangyari? Ni isa walang dumampot ng bato at umalis ng lahat. At ang sabi ng Panginoon, ni ako, hindi kita hahatulan. Ang Panginoon mismo na hindi nagkasala, ni bahid ng kasalanan ay wala sa Kanya. Pero ni siya mismo hindi niya hinatulan ang babaeng nahuli sa pakiapid. Because of His love, His compassion, and His mercy. And God's love is a relational centered. God's love is relational. It seeks a personal, intimate relationship with everyone. Pag sinabing intimate, gusto niya malalim yung kaugnayan natin. Hindi mahal natin ang Diyos dahil kapag kailangan natin, o kaya natin siya mahal dahil mahigpit siya, o kaya natin siya mahal pinipilit natin. Gusto niya kusang loob na pag-ibig ang ating isukuli. Sapagkat nung ibigin niya sa atin ang pag-ibig, walang kondisyon. Kaya naman ang gusto niya ng Diyos, mahal natin siya. Kaysa panahon man na hindi natin naiintindihan kung ano nangyayari sa ating buhay, ang gusto ng Panginoon, mahalin pa rin natin siya. No? Because ang gusto ng ang pag-ibig ng Diyos ay relational. No? Minamahal natin ating asawa hindi dahil siya mabait lagi. No? Minamahal natin ating anak hindi dahil siya laging masunurin. Kundi minamahal natin sila dahil taglay natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. No? Because God is love. No? And God's love is eternal. No? Ibig sabihin, hindi nagbabago. Hindi ito pabago-bago. No? Hindi ito nawawala.
At ang kanyang pag-ibig endures forever, no? Pangwalang hanggan. Nanatili magpawalang hanggan. Ibig sabihin, ito'y nagbibigay ng sense of security and stability sa sino mang taong nagtitiwala sa Kanya. Nagbibigay ito ng katiyakan, ng katatagan, ng kasiguruhan sa sino mang taong patuloy na magtitiwala sa Diyos ng pag-ibig. Amen? So, understanding God's love, ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kailangan nating maintindihan, kailangan mag-seek in sa ating puso na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. God is love. Kailangan matanim sa ating puso, araw-araw, na sa ating papupuri, pagsamba, pananalangin, alalahanin natin ang Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Sa panahon man ay kinagkukulang, kakamali, tandaan mo, yes, ang Diyos nagpaparusa, ang Diyos nagdidisiplina, pero laging kaakibat yung kanyang pag-ibig at pagmamahal. Na kaya niya ito ginagawa sa iyo, hindi para ikay wasakin, hindi para ikay sirain. Kung sa may nagbibigay ng disiplina at pagpaparusa, ginagawa ito ng Panginoon upang lalo kang buuin, upang ikay lalong hubugin, upang lalo kang pagpalain. Because God is love. Laging kaakibat niya sa anumang ginagawa niya ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen? God is love. Hallelujah. So ito po yung nagpapaalala sa atin ng isang mas malalim, isang mas matatag, at isang pag-ibig na kayang bumago. Daladala ang kapangyarihan ng pagbabago. At ang tawag po dito sa klase ng pag-ibig, tinatawag itong makalangit na pag-ibig. Divine kind of agape love. Di ba? Agape love. Marami pong klase ng pag-ibig. Alam ko, tinuturo sa inyo. Merong agape, peleo, eros, meron pang isa no? So, pero ito yung agape love. Divine kind of love. Amen? Okay. So, for God so loved the world that He gave. God gives. Ang Diyos ay nagbigay. Ang Diyos ay nagbigay. So, God gave life. Ang Diyos ay nagbigay ng buhay. Why? Bakit kaya niya magbigay ng buhay? Because He is the source of life. Siya ang pinagmumula ng buhay. No? At ang buhay na ito, ibinigay niya sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ito sa lahat ng tao. At patuloy niya itong binibigay at sinusustain ang buhay na ito. God gave life. Siya ay nagbigay sa atin ng buhay. Anumang bagay sa mundo na ating ginagawa. Kung nais na itong maging buhay, magkaroon ng function, makita natin ang kahulugan nito, kailangan natin tanggapin yung buhay na bigay ng Panginoon. Yes, God is love, but God also gave. Ang ibinigay niya ay buhay. God gave life, God gave His word. No? God provides to every one of us His word. Sa magitan po ng salita ng Diyos, sa magitan ng mga preachers, ng mga pastors, sa magitan ng mga pangyayari, and He offer guidance. He offer wisdom. He gave spiritual nourishment. Pinapaunlad niya, pinapasagana ang ating espiritualidad, ang ating spirituality. Pinapasagana ito ng Panginoon upang lalo nating maintindihan at maunawaan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos doon sa langit habang siya'y nakatungtong dito sa lupa. Sabi ng Bible, ang tahanan ng Diyos ay ang kalangitan, pero ang kanyang tungtungan ay ang lupa. Ibig sabihin, anong mga activities niya meron sa langit, nais siyang maranasan ng mga tao nagtitiwala sa kanya dito sa lupa. Because God gives. Kaya niyang ibigay ito. Yes, lahat tayo dito ay subjected para pwede tayo magkasakit, pwede magkaroon ng iba-ibang mga problema. Pero sa kabila ng lahat ng ito, bilang mga mananampalataya, ang Diyos ay nagbigay. No? Yung kanyang pangako na matatapos ang lahat ng paghihirap, matatapos ang karamdaman, matatapos ang kamatayan, kahit sa panahon ito, pwedeng ipatikim sa atin ng Panginoon sa sino man nananampalataya. Because God gave His word. God gave His promise. Siya'y nangako sa kanyang salita
Alam niyo po ba, there are more than 3,000 promises. So, ilan na bang pangako ng Panginoon naranasan niyo sa inyong buhay? No? Ibig sabihin, araw-araw, i-divide mo sa 365, ilan yun? Ilan? Hindi lamang 5 na pangako ang maaari mong maranasan sa bawat araw. At ang bawat pangakong ito, kakibat yung pag-ibig, kakibat yung mapagbigay na katangian ng Panginoon. No? At hindi siya madamot na Diyos. Hindi siya nagtatangit na mimili ng sino mang gusto niyang bigyan. No? Kailangan lang sa ating magtiwala at mananampalataya. God gave His Word. God gave His Son. And because of the Lord Jesus Christ, nagkaroon ng pagkakataon ng sino man na ang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak. Nang ibigay ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus, ibinigay niya ang Kanyang sarili. Ibinigay niya ang katubusan ng lahat ng ating kasalanan. Naalala ko yung isang kwento, ito'y gasgas na kwento, pero sa iba maaaring ito'y bago. Merong magkaibigan, sabay lumaki, at sila'y parehong may pangarap. Sabi ng isa, pangarap kong yumaman, ano man ang mangyari. Gusto ko ako maging milyonaryo, maging bilyonaryo. Yung isa naman, pangarap kong maging mahusay na alagad ng batas. Gusto ko, hindi lamang ako maging general, kundi lahat ng mga sumusuway sa batas, bago man lang ako mawala sa mundo, ay matugis ko. Lahat ng kaya kong tugisin. At silang dalawa ay nag-aral, lumaki, pero magkaiba ang pinuntahan nilang karera sa buhay. Yung isa ay naging pulis, naging opisyal, ang isa naman ay napasama sa mga sindikato. Pero may yumaman nga. Nakapagpatayo yung napasama sindikato ng malaking bahay. Nagpatayo ng may 11 kwarto. 11 kwarto. 5 sa taas, 5 sa mababa. At mayroong pang 1 kwartong maliit sa hagdan. Di ba? Pag gumagawa ka ng bahay, yung mga, mayroong hagdan. Yung ilalim ng hagdan, nilagyan niya ng maliit na kwarto rin. Minsan ginagawa natin bodega, taguan naman kung ano ng gamit. Minsan naman, kasya rin naman ng tao. No? Kung malaki-laki yung bahay. So, isang araw ay nagkita muli ang magkaibigan. Pero sa hindi inaasahan ng isa na pagkakataon, pero ito'y kailangan sadyain nung kaibigan niyang alagad ng batas, ang kanyang bahay. At nung buksan ang pinto ay nagulat siya, friend, tagal natin hindi nagkita, kumusta ka na? At nakita niya ay, ako'y isa na ngayong opisyal, ako'y commanding officer ng isang sangay ng gobyerno para galugarin at siyasatin ang sino man na lumalabag sa batas. Abay, tuloy kayo. Ano may paglilingkod ko? Ako naman ay nagtagumpay na sa aking negosyo. Hindi niyo naman masabing ang negosyo kami minsan ay may illegal. No? Nagtatago ng mga illegal na diamante. Wow. Sana may maiwan. No? Sabi niya, ay ano may paglilingkod sa inyo? At pinatuloy, ako'y naparito'y ka sa bahay niyo, sabi nung alagad ng batas, upang meron kaming search warrant upang salubugin ang bahay niyo at napag-alaman ayon dito sa search warrant ini-issue sa amin ng huwes, ang inyong bahay ay may itinatagong mga epektos na ito illegal na ipinasok sa ating bansa. Ay ito ay labag sa batas. Bagamat tayo magkaibigan, kailangan kong tuparin. Naintindihan kita. Kaya bilang kaibigan, ay pinapaubaya ko sa iyo ang lahat dito sa aking bahay, lahat ng kwarto. Lahat ng taas, pasukin mo. Lahat ng kwarto sa mababa, pasukin mo. Isa lang mahiling ko, yun lamang kwartong pinakamaliit, yun na lamang huwag mong papasukin. At sumagot ng kanyang kaibigan, dahil tayo magkaibigan, hindi ko na papasukin ang lahat ng kwarto mo sa taas. Hindi ko na rin papasukin lahat ng kwarto mo sa mababa. Yun na lamang kwartong maliit ang papasukin ko. Minsan kasi ganun tayo sa ating buhay. Hindi natin kayang isuko lahat sa Diyos. No? Hindi lamang tayo kaibigan ng Panginoon. Itinuring tayong mahal ng Diyos sa kabila tayo hindi karapat-dapat at itinuring tayong kaibigan. Kailangan pagdating sa pagsusuko sa Kanya, walang reserbasyon upang maranasan natin ang mapagbigay na kapatawaran na pagbibigay. Amen? Ibigay natin lahat. Are you with me? God gave His Son. God gave His Spirit. When you study the book of Galatians, yung fruit of the Spirit,
the book of Corinthians, the gift of the Spirit, lahat ng ito'y kaloob ng Diyos sa bawat isa, lalo na sa mananampalataya. No? Mararanasan natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga kaloob, ang mga kapangyarihan, magsalita sa ibang wika, magpaliwanag nito, no? Gift of discernment of spirit, word of knowledge, word of wisdom, gift of healing, no? Lahat ng ito'y pwedeng maranasan at magamit natin sa ating mga paglilingkod. Nung tayo sinugo ng Panginoon sa libutan, bigyan tayo niya ng kapangyarihan. Di ba sinabi ng Panginoon, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin niyo bababa ang aking kapangyarihan, at yun ang mga kaloob ng banal na Espiritu. Kasama din doon yung karakter ng Panginoon. Tayo kabahagi ng kanyang karakter. Hindi man tayo Diyos, hindi man natin makabahagi ang Panginoon, pero yung karakter ng Panginoon, yung pag-ibig, yung pagmamahal, pangunawa, kaamuan, lahat ng ito, yung mga bunga ng banal na Espiritu, ay maaari nating maranasan dahil ito'y kaloob ng Diyos. God gave His Spirit. God gave His talents and gifts. May mga taong talentado. Yes, ang talent po ay sinasanay, pinagbubuti para ating ma-enhance, para lalo nating ma-develop. Pero may mga taong hindi mo naman tinuruang umawit ay marunong talaga at magandang boses. Di ba? Nagugulat minsan Sister Estela. Sabi, sa kaya nagmana si Bebe? Hindi ka marunong at magandang kumanta. Kasi sabi niya, kami naman walang magaling kumanta. Although Sister Stella, yun na rin kumanta. Hindi naman siya sintonado. Pero hindi naman niya sinasabing siya magaling kumanta. Pero talagang may mga, wala na akong tinutukoy. Meron talagang, sa kanilang pamilya, meron talagang pailay at pailay. Alam niyo na tinutukoy ko? Ang boses, rawa siya. Because ang Diyos ang nagbibigay. Hindi pare-pareho ang bigay. Hindi lahat may magandang tinig. Hindi lahat marunong sa isang bagay. Ano? Hindi lahat binigyan ng kakayanan. Sa lahat, iba-iba yung biyaya, pero maniwala at siya hindi. Lahat ng tao, may grace ang Panginoong binigay. May biyaya. Di ba? May biyaya ang Diyos. Lalo na po sa mga kaloob at talento. No? Sa tinig, pagguhit. Yung aking pong mga tiyo at aking ama, ay marami magkakapatid. I think siyam yata sila o 11. Namatay na lang yung una. 11 sila magkakapatid. At ang aking lolo po ay mahusay maggumuhit, pintor, magaling mag-drawing. Ngayon, nung sila'y lumalaki na, halos lahat sila magagaling mag-drawing. Pero meron ding lumabas na hindi marunong mag-drawing. Do-drawing lang ng kamay. Ilalagay pa sa, kailangan pa niyang kopyahin para makadrawing ng daliri. Hindi nga ho siya makadrawing dahil hindi niya talaga kaya. Sa amin ng mga kapatid, ganun din. Halos marunong din kami mag-drawing. Pero meron din talagang hindi marunong mag-drawing. Namang problema, hindi ko alam kung sino hindi marunong sa amin mag-drawing. Meron din eh. Pero pag nahihirapan, parang si Oliver yata yun, hindi ko alam. Hindi ko alam. Iba-ibang talento. Iba-iba. Hindi lahat binigyan ng yes, muscle na di-develop, pero hindi lahat. Meron taong talagang binigyan ng malaking kamao, binigyan ng matitigas na buto, no? Katulad ng mga lahi ni Manny Pacquiao, malaki ang kamao. So, but God gives gifts and talents. At kaiba-iba, hindi pare-pareho. At lahat ng tao, meron yan. Hindi ko alam kung napanood nyo na, may bagong pelikula doon sa Netflix. Di ba? Yung Kiss of Heart. Sino nakapanood na nun? Dalawa lang kami. Kami lang magkukwentuhan. Meron doong bata, tinatawag yung bata na sabi ng iba ay retarded. No, she's not retarded. Autistic. Pero alam nyo ba, sobrang galing ng bata. Panoodin nyo, sobrang galing. Actually, yun ang kinang ng pelikula. Sobrang galing. Marinig lang ang isang tinig. Hindi niya kailangan na araw-araw, marinig lang niya ang piano, ang isang pyesa. Alam niya agad tugtugin. Sobra siyang galing. Panoodin nyo na lang. So, ganun din. Maaring akala mo, mahina siya sa ganung bagay. May tao talagang kahit anong gawin mo, ayaw niya ng numero. No? Mahina siya sa numero. Yung English na papag-aralan eh. Yung lingwahe na papag-aralan. Pero yung numero, talagang minsan, mahirap yung pag-aralan para din pagguhit yan eh.
May mga tao talaga ipinanganak na may numero na eh. Yung bang titingala lang, alam na ang kwenta. Yun naman si Oliver. Magaling niya sa numero. Kaya magaling mag-negosyo eh. Pag tingala niya, alam na agad ang hikitain at alam na agad yung ay mga anak, ang iba dyan magaling sa numero. Hindi sila lahat magaling sabi, pero magaling sa numero. Si Juana, si Bata, magaling sa numero. Si Chloe. Kanyang ina kasi magaling din sa numero eh. Nung bago-bago nga yan, hindi nga marunong gumamit ng calculator eh. Hindi nga nagamit ng mga cellphone calculator, pati memorya. Sabi ko, Pika, isa pa, baka malimutan mo, hindi. Pero nung tumatanda na, wala siyang magawa. Kailangan niya maglista. Pero at tamad pa rin maglista ang ginagawa niya pag minabilit. At tinatawag lista, pinipicture na lang ang mga binili. Oh. Pinipicture na lang. Hindi nga alam mo, hindi mo lang ilista. Okay, pag na-picture niya, ipadala niyo sa akin, hindi na lista. So, may mga taong magaling ang numero. But tandaan po natin, ang Diyos ay nagbibigay ng iba-ibang talento. Unique talents to everyone. At ito po'y biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay nagbibigay din sa atin ng kapahingahan. God gave underscore in His generosity, love, and involvement in the lives of humanity. No? God offers and He gave to a weary soul. No? Nagbibigay siya sa isang taong napapagal. Nagbibigay siya ng kapahingaan. Di ba sabi? Those who you are heavy laden, burden, I will give you rest. Kaya niyang magbigay ng kapahingahan sa sino mang taong napapagal. Kaya niyang magbigay ng spiritual rest, ng kapayapaan sa isang taong naguguluhan. Kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, mararanasan natin ang kapayapaan, pag-ibig at kagalakan na mula sa Panginoon. Sa kabila ng mahigpit na kalagayan at pinagdadaanan mong pagsubok, kaya ka pa ring aliwin ng Diyos because God gives. Amen? And last but not the least, God saves. And those who believes on Him should not perish but have everlasting life. And this is the fundamental concept of our faith, yung kaligtasan. At ang kaligtasan po hindi lamang kaligtasan sa impyerno. Ang kaligtasan pong tinutukoy dito ay hindi lamang kaligtasan sa kabilang buhay. Kundi ang kaligtasan ito'y kahit sa oras na ito, kung ikaw'y nakakilala sa Panginoon, ito'y nararanasan mo. At ikaw ay nasa iyo ng buhay ang kaligtasan ito. Hindi po ito isang bagay na kaya mo lang maranasan kapag ikaw'y namatay na. Which is wrong. Ang pangunawa po ng ibang kaligtasan ay makakamit lang ng isang tao kapag siya'y namatay. Ang totoo nung makilala mo si Jesus sa iyong buhay, nung tinanggap mo siya sa iyong puso bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, tinanggap mo na ang kaligtasan. Sapagkat ang tagapagligtas ay kasama mo sa iyong buhay. At yun ay si Jesus. Nung tinanggap mo ang pag-ibig, nasa iyo na ang pagpapatawad. Nasa iyo na ang pagkilos ng Diyos. Ang mga kaloob ng banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Ito'y malayang makakikilos sa iyo. Sa iyong buhay. Dahil ang kaligtasan ay taglay mo na sa iyong buhay. Sabi mo sa iyong katabi, gusto kong ipaalala sa iyo, nung makilala mo si Jesus at tanggapin sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, nasa iyo na ang kaligtasan. Ang kaligtasan po hindi bukas mangyayari. Hindi kapag ikay pantay ng paa. Nung tinanggap mo si Jesus, nakamit mo na ang kaligtasan. But salvation, hindi lamang po ito kaligtasan sa impyerno. Unang-una, it is salvation from sin. No? Ibig sabihin, ang Diyos ay nagbigay ng kaparaanan kung paano ang tao ay mapapatawad. Maraming kaparaanan ang ginawa ang tao upang malinis at mapatawad ang kanyang kasalanan. Ginamit natin ang reliyon, mabubuting gawa, ang pagkakawang gawa. Pinipilit natin maging mabait, masunurin. Pero wala dito man nakapagdala sa atin sa tunay na kaligtasan. Pero ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At doon tayo naranasan ang kaligtasan. Di ba sabi nung binatang mayaman, Panginoon, sinunod ko ang mga utos ng Diyos. Nagbabayad ako ng ikapo.
Hindi ako pumapatay, hindi ako nangangalunya, hindi ako nagsisinungaling. Ano pa ang dapat kong gawin? Ang sagot ng Panginoon, malapit ka na pagharian ng Diyos. Nalungkot yung lalaki. Ano ibig sabihin mo? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibibigay mo sa mahihirap. Pagkatapos bumalik ka sa akin. Remember, hindi po ang keyword doon yung ipagbili mo. Hindi rin yung sinabi doon na ipamigay mo sa mahirap. Ang keyword doon, pagkatapos bumalik ka sa akin. So, ang kaligtasan ay na kay Jesus. Amen? Ang kaligtasan ay na kay Kristo lang. Yung lalaki na nakapako sa krus, dalawa yon. Yung isa, tinuya si Jesus Christ. Yung isa, Jesus, mahabag ka sa akin, isama mo ko sa iyong kaharian. Wala pang ginawang anumang kabutihan yun, magnanakaw nga yun. Pero nung oras na yon, nung siya'y manalig at sumampalataya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Naligtas yung lalaki. Ang kaligtasan ay nagmumula lang kay Jesus. Amen? God saves. Sabi mo sa iyong katabi, God saves. God is love. God gave. And God saves. Redemption. It signifies God's act of redeeming humanity from the bondage of sin and offering ultimate sacrifice. So, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang tumubos. Redeem, no? Redeem. Siyang tumubos sa lahat ng ating karamihan. Sapat na. Hindi ibig sabihin, tayo pwede na uling gumawa ng kasalanan, but sapat ang ginawa ni Kristo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti upang maging karapat-dapat sa Diyos. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nung tayo manalig sa Kanya, sapat na yon, kaya ka naging karapat-dapat sa Diyos. Yung paggawa natin ng mabuti ay bunga ng pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoon. Ang aso kaya kumakahol dahil aso. Kaya ka nakagagawa ng mabuti, nakasusunod sa batas, nakasusunod sa utos ng Diyos dahil ikaw ay Kristiyano. Magkaiba po yun. Hindi mo ginagawa ang pagsunod upang ikaw ay maging Kristiyano dahil ikaw ay anak ng Diyos. At ang pagiging anak mo ng Diyos ay isang relasyon. Nananahan sa'yo. DNA mo to. Kumbaga nasa dugo mo to. Ano man ang iyong gawin. Ano mang sinimulan sa iyong buhay ng Panginoon, kaya niya itong tapusin. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? So, and God rescue us from that. Ibinigay niya sa atin ang pagliligtas maging doon sa tinatawag na spiritual na kamatayan. Ano po ba yung spiritual na kamatayan? Ito yung ang tao pag namatay, kahit pa ikaw ay makasalanan, kahit pa hindi ka mananampalataya, meron ka pa rin kabilang buhay. No? Kaya nga lang hindi natin matawag na kabilang buhay. Kaya nga lamang hindi siya eternal life. No? Eternal death kung tawagin. Pero ibig sabihin, may diwa ka nun. Hindi ibig sabihin, ma-annihilate ka na sa mundo na kapag hinamatay, wala ka nang maalala. No? Merong kabilang buhay. At dalawa lamang po ang pwedeng puntahan ng tao. Ang isa'y eternal life, ang isa'y eternal death or spiritual death. Yung spiritual death, dalawang bagay yon. Ang isa, we are spiritually dead nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Sa harap ng Diyos tayo mga patay. Dahil kay Kristo muli tayong nabuhay, nagkaroon tayo ng kaugnayan. Nalaman natin at nadadama kung ano ang tibok ng puso ng Panginoon. Dahil muling binuhay ng Diyos ang ating spiritual na puso. Ang ating espiritu. Amen? Pero pagdating ng araw, lahat ng tao mamamatay at hindi lahat ng tao ay merong eternal life. May mga taong sa walang hanggang kaparusahan. Yung mga hindi nalalig, sumampalataya. Yung hindi nalalig at sumampalataya kay Jesus. Ganuman siya kabait, ganuman kadami ng kanyang mabubuting ginawa sa mundo. Malibang siya'y nakakilala kay Kristo. Malibang ipanak na muli. Hindi siya pwedeng maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Walang masama sa maging mabait. Salamat po na minsan may mas mabait pa nga sa mga Kristiyano na tao. Pero hindi pa rin yun sapat para masabing siya'y ligtas.
o spiritually saved. Ang kaligtasan ay makakamit lamang sa paraan ng pananalig at pagsampalataya kay Jesus. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lamang ang pwedeng magbigay ng buhay. Amen? Hallelujah. So God saved. God saves us. He delivers us from judgment. Lahat ng tao hahatulan. Pero ang nai Kristo, may hatol na sa iyo ang Panginoon. Ang hatol sa iyo ay kaligtasan. At kung magiging matyaga ka, madadagdagan pa ang mga gantimpala. Ano? Pero ang sigurado, anumang oras kuhanin ka ni Lord, sigurado, ikaw ay sa piling ng Diyos. Amen? Restoration, God saves. It involves restoring broken relationship between humanity and God. Between you and the Lord. Kasama po dito yung pinalik ng Diyos ang relasyon ng Diyos at ng tao. Ang tao napawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Di ba? Because of the sin of our forefathers, Adam and Eve, naging kaaway tayo ng Diyos. Pumasok ang kamatayan sa buong sanlibutan. At dahil doon, napawalay, sabi nga ng Bible, Ephesians chapter 2 verse 1, nung unay mga patay kayo dahil sa kasalanan o pagsuway. So lahat ng tao, sa harap ng Panginoon, we are spiritually dead. Huminga man tayo, kumikilos, gumagalaw, but sa kalagayang spiritual, nahihirapan tayong kumonect sa Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu, tayo patay sa harap ng Panginoon. But because of Jesus Christ, He saves us. He restores our soul. He restores our spirit. Ibinalik niya ang buhay sa atin. Nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Panginoon. Nabalik yung koneksyon. Nabalik yung relasyon. At sa ganon, nakakapag-ugnay tayo sa Kanya. So, God restore our relationship with Him. Na-reconcile. Nabalik loob tayo sa Panginoon. At sa pagbabalik loob na ito, yun ay nagiging daluyan. Doon, yung connection na yon, alam niyo, pinakamahirap po sa buhay na ito, ngayon, na tingin ko, nagpapanik ang tao kapag nawawala ang connection. Una, kahapon nawala yung kuryente. Saglit lang, nakagugulat. Anong nangyari? Hindi pala kahapon, kaninang madaling araw. Pero mabuti, mabilis lang. Salamat sa Meralco. Pero kung Batilik yun, ako. I'm sorry sa mga nasa Batilik, ha? Kami nasa sa Meralco eh. Mabilis lang. Kung Batilik yan, mga 1 oras yan. Minimum 30 minutes. Inaabot pa minsan maghapon. No? Hindi naman lagi. No? I hope maayos na nila ang problema. Ano pa? Kanina rin, kung bakit namang araw to ang dami nawala. Kanina tubig. Wala. Pag walang tubig, nagpapanik ang mga tao. Mayroong kawawala lang, may nagpo-post na agad sa FB. Ano ba naman yan? Hala ko ba, balibago? Bago yung pala eh. Tagal na wagat. Yeah? At ito pa, hindi lamang tubig pag nawala ang koneksyon, mas lalo nagpapanik, nawala internet. Nakaw! Akala mo si may call center. Yung pala namang hindi lang makapapag-post ng Reels, My Day. Kaya lang naman nagpapanik. Ang bira naman ito, internet ito, wala na. Para din laro ng Philippines, ng Gilas. Pagtalo, hindi para sa Pilipinas yung basketball. Abay, nung manalo ngayon, parang walang basira na. At nakikita kong post, sarap maging Pilipino. Wow! Congratulations sa Gilas. Nag-champion sa basketball. But pag nawala ang koneksyon, nawala ang signal ng TV, may pinapanood, naroon ka pa nagsiksena, nanonood ka ng Netflix, bigla na lamang umikot, di matuloy. Galit na galit. Alam nyo ang isda, di mo siya pwedeng ihiwalay sa tubig. Because God created fish for the water. But remember, ang tao'y nilalang ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Amen? And inutusan niya, pamahalaan nyo ang mundo. Lahat ng aking nilalang. Dahil kawangis tayo ng Diyos. Nagmula tayo sa Diyos. Kaya kapag inalis mo ang koneksyon ng tao sa Diyos, hindi lang nagpapanik,
masisira ang buhay mo. Ganon kahalaga ang koneksyon. Amen? Are you with me? Kapag ang isda inalis mo sa tubig, mamamatay ang isda. Kapag ang tao inalis mo, ang isang Kristiyano, kapag inalis mo yan sa isang local church, ano man ang mangyari, makakaproblema ang kanyang buhay Kristiyano. Yan ang huwag niyo pong, kahit pa kayo tinatamad na, kahit pa kayo ay born na, kahit kayo inaantok na, huwag niyong hahayaan na kayo ma-disconnect sa inyong church, sa inyong pastor, at lalo't higit sa Diyos. Huwag kayo ma-disconnect. Always pray, always read the Bible, always attend. Kami nga po akala ko nung una, kung nakasasawa yata naman, lagi nasa gawain. Aba, kami ho ngayon ilan ng taon? Magdatatlo na yata ang taon. Araw-araw, may family devotion. At hindi na, talagang kahit nasa sadaan, may dahilan ka na, mahina ang connection nagpipilit umaten kasi malalampasan ka ng family devotion. Hindi lang kahot, minsan, nananabi kami kasi iba-iba yung nagmimensahe. At parang matatakasa. Kasi pag nagkwentuhan ka, hindi ka kasali. Sige, pag hindi umaten, hindi ka kasali sa kwentuhan sa susunod. So, kaya alam nyo, ang buhay Kristiyano is full of fun and joy and love. Hindi po ito isang pabigat na kailangan kong umaten. Kailangan maranasan nyo ito. Ang buhay ng Kristiyano ay punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ito ng fun. Iba po yung joy sa fun, ha? No? Akala ng iba ang buhay Kristiyano ay boring. No. It is full of fun. It's full of joy. Amen? Full of love. Yes, meron din ditong problema, pero kailangan maranasan natin yung fun. And this church, hindi po tayo nakatuon lamang sa mga bagay na it is a church na dapat maranasan natin yung fun and joy galing sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, transformation. God's salvation brings about transformation in the lives of believer. Ito'y bumabago ng buhay ng mananampalataya. It can empower our spirit. Kaya itong palakasin ng ating mga espiritu. Eternal security. God saves, provides believers with assurance of eternal security, knowing that their salvation, ang ating pong kaligtasan ay secure. Ito po ay silyado ni Kristo. Walang pwedeng umagaw. Kahit po ang pinakamakapangyarihang kamay ng demonyo, hindi pwedeng galawin ang security ng kaligtasang bigay ng Diyos sa iyong buhay. Ano man ang mangyari, no? Ipako ka man ng pabaligtad katulad ni Pedro, batuhin ka man ng bato hanggang mamatay katulad ni Stephen, hindi magbabago. Manatili kang ligtas at nakakapit sa Panginoon dahil secure ang kaligtasan mo kay Kristo. Amen? And last but not the least, God saved. It's our personal relationship. It involves personal relationship with God through Jesus Christ, allowing believers to know Him and experience the love, guidance, the mercy, the blessings, the favor from God. Ito po ang kalamangan ng isang taong may relasyon kay Kristo. May pabor. Pag sinabing pabor, alam nyo, ang Diyos po ay hindi dahil sa hindi ka kaya gumaling, dahil sa ikay makasalanan. Sometimes, sa totoo lang kung nakakakita ko minsan, mga taong, hindi naman minsan, mas marami pang mas mabait sa kanyang Kristiyano, pero nagugulat ako. Pag nakakasakit, ipag-pray mo lang. Ang bilis gumaling. Hindi lamang po yun. Naalala ko nung nabubuhay si Sister Onyang, siya may sakit, dilalagnat. Hindi ko alam kung lagnat, di daw makabangon, inuubo. Ang bahay pa nila na sa may tabi ng school doon sila nakatira. At nagbilin sa bahay. Sabi, hindi ko alam kung si Maricar o si Maricar yata, maliit pa yung bata. Si Maricar kasi bunso sa magkakapatid. Tama, no? Bunso. Kaya naalala ko yung si Snooki, panganay naman, ilang ka naman taon Maricar ngayon? Si Snooki, ilan ang taon ngayon? Mga 50 na yun siguro. Mga 50. Mas matanda. Yung kanyang pamangkin mas matanda. Kaya yung maliit na bata naglalaro sa amin. Kaya po si Snooki, ay dalagita na noon, naglalaro, ang layo ng laruan niya, isipin nyo, ang pag-ita namin, may 100 metro ang bahay.
Naglalaro siya sa amin, kalaro si Bamba. Makikita ni Snoke. Tia Maricar, uwi ka na. Pinapauwi. Walang galang, ano. Tia, uwi ka na. Pinapauwi ka na ng nanay. Pinapauwi lang yan. Ngayon, sister niya, doon nakatira sa may school. Mas malayo pa. Doon sila nakatira. Maglalakad pa si Maricar, pumunta sa amin, Pastor. Ang inay po ay may pinapatawag. Bakit? Napano? May sakit po. Pag-pray nyo daw po. Ano man sakit? Inilalag na to, di makabangon ilan ng araw. Sabihin ko, ang sasagot ko naman, sige, bigyan mo ko ng 20 minutes o 30 minutes, susunod ako. Sige. Aalis na sila. Ngayon, ang ginagawa ko doon sa bahay, nagpe-pray ako bago ako umalis. Sabi ko, Lord, ganyan, gagamitin ka ng Panginoon, magpe-pray ka. Alam nyo, pagdating ko ng bahay, dadating doon si Maricar, sasabihin niya, nakaupo na kanyang ina. Nakaupo na. Pagdating ko doon, may magaling na. Hindi ko na ipagpe-pray na gumaling. Ipagpasalamat na lang kami sa Lord dahil magaling na. Umalis siyang hindi makabangon. Pagbalik ni Maricar, nakabangon ang kanyang ina. Pinagaling na iga ako ni Lord. Pagdating sa personal niyang Panginoon, ang bilis sister niyang gumaling. Pero minsan naman, kahit ako nagkakasakit, pray ako ng pray, ilang araw na, hindi pa rin nawawala ang sakit. So, mas alam ng Diyos ang kanyang dahilan. Ang Diyos po ay hindi nagtatangi ng tao. Kapag gusto kanyang pagalingin, ano man ang kalagayan mo, pagagalingin ka ng Panginoon. Walang pwedeng pumigil at siya may alam. Yes, we need to pray, we need to believe that God can heal us. Pero minsan may dahilan ng Panginoon. Hindi natin kayang sakupin ang kanyang kapangyarihan. Sister Bita rin, Sister Bita, kapatid ni Maricar, panganay. Nakagat ng aso. Hindi naman nagsasabi. Hindi rin sinasabi sa kanyang ina, buhay pa ng sister niya, ilang store. Pwede ba natin dalawin si Isabelita? Isabelita, pangalan. Si Bita. Bakit na paano ho? Abay, ako lang nalaman, 2 na daw linggo naglalaway. Nakagat daw ng aso. Ay, kumusta yung aso? Ay, huwag yung papatayin. Ay, yung daw aso naglalaway na din. Alam niyo naman ho, pag sinabi naglalaway, pati yung kinagat, abay, nahawahan na ng rabies. Abay, nakapag-aalala. Ipag-pray ka natin. Ay, sige tayo pumunta, kasama namin. Sa mag-ayuno tayo, hindi kami kumain ng araw na yun. Hapon kami pumunta, mamaya tayo kakain. Punta kami doon. Ano yung pagdating namin, nakaupo lang doon? Nahangiti at hindi daw siya naglalaway. Kaya kami nung nag-pray kami, hindi na namin pinag-pray kanya, nagpasalamat din kami sa Panginoon. Nabanggit pa lang na ipag-pray, gumaling na agad. Hello? God, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Hindi ang Diyos nagtatangi ng tao. And last, si Margie nung bata, yun ho ay merong sugat. Bago nung Kristiyano ang ama, lahat na ng alam na doktor, mga sabalat, dinalhan. Hupa, pero pag nakapangailangan na kaunting mali, itlog, kakalas naman ng sugat dito. Parang pritong itlog. Dito sa may kilay yata yung mukha. Malaki, mga ganyang kadampal. Lahat na. Cuenca, Batangas, lahat, si Dr. Brual, lahat na ng mga espesyalista dito sa paligid, sa sugat. Laging hindi gumaling-galing. Hanggang sa wala na magawa. Kristiyano na, bagong Kristiyano. Ang naisipan, nabasa niya sa Bible, iba raw ang pananampalataya ng bata. Tinawag si Bamba. Hindi pa napasok yata nung si Bamba. Bamba, ikaw magrehan si pag-pray natin ng iyong kapatid. Pinag-pray. Alam niyo nung hapon, nalaglag yung mga langid. Nakita niyo hanggang ngayon, wala nang sugat. Hindi na bumalik. Ayun, gumanda pa daw. Yun ang malaking himala talaga ng Lord. So, imagine, God can heal. God can heal. Minsan yung mga taong sinukuan na ng doktor, ang Diyos walang hanggan ang kanyang kayang gawin. Kung gusto kanya pang buhayin, may kilala nga po ako, hindi ko alam kung buhay pa, nung makwento sa akin, 17 ng taong may cancer, laging stage 3. Tuwing titingnan, stage 3. Pero nagmi-mission pa rin sa bundok. Hindi ko lang alam kung buhay pa kasi matanda na, 70 plus na eh. Nung siya magka-cancer, 50 anyos pa lang. Umabot pa na 70. So, ano ikaw, ako kami cancer. Ang Diyos naman, ikaw may hawak sa aking buhay. Nagmi-mission pa din.
Hello? So the central message of our faith, ito po'y nag-emphasize sa bigay ng Panginoon na tayo iniligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan, and God restore us and give us eternal life. Ano? Binigyan tayo ng eternal na buhay. So, sa madalit sabi, in conclusion, sa pagwawakas natin, tandaan natin, God is love. God gave and God saves.